And I want to take you back in 1945. That is First World War. Yung mga American troops ay lumalaban sa mga Nazis at basically sa Japan. Problema nila yung mga guerrilla warfare sa mga islands. Isang sundalo po ng Japanese by the name of Hiro Onoda na train sa intelligence and guerrilla warfare. Ang pinadala po sa Pilipinas doon po sa Lubang Island in 1944. Ang sabi sa kanya ng kanyang commander, sa kanyang commanding officer, you are to conduct guerrilla warfare at huwag kang titigil hanggat hindi ka ako bumabalik. By December ng 1945, tapos na po gera. Hindi pa sumusuko si Hiro Onoda. Kaya patuloy pa rin sila ng kanilang ginagawa pang-raid, pagpapasabog ng mga, pagpatay ng mga tao. Okay. Ang ginawa ng Japanese government, nagpalipad ng mga aeroplano sa ibabaw ng mga islands, nagbagsak ng mga leaflets na sinasabi, tapos na gera, sumuko na kayo. Si Onoda, train siya sa intelligence eh. Mauutak yung mama eh. Sabi niya, hindi, trick lang to, propaganda lang to, hindi ako maniniwala, laban pa rin. Ang ginawa ng government, kasi ay sumuko ni Hiro Onoda eh, ay niya maniwala tapos na gera, kinontak na po yung pamilya. Pinagsulat yung pamilya, tapos yung mga copies ng mga letters, binagsak sa Lubang Island. Hindi, propaganda lang to. Paano ako susuko? Bago ako umalis, binigyan ako ng nanay ko ng dagger. Sabi ng nanay niya, anak, ito yung kutsilyo. Pag nahuli ka nila, huwag kang sumuko, sakin mo ang sarili mo. Ang nanay ko, hindi yan susulat na sumuko ako. Ay siya pa mismo naging courage sa akin, wag akong susuko. So, lumipas ang 1940s, lumipas ang 1950s, lumipas ang 1960s, 1970s, siya na lang po natira. Pero pang isang turistang Japanese pumunta po sa Lubang. Ang purpose lang para hanapin si Hiro Onoda. Ang pangalan po niya Suzuki. So naglakbay po siya sa Lubang Island at nagkatagpo sila. Di nagtagpo sila, agad-agad tinutukan agad ng rifle ni Onoda. Anong gusto mo? Anong kailangan mo? Mr. Onoda, tapos na labanan, tapos na gera. Umuwi ka na. Nandito ko para sunduin ka. Kailangan makita ko yung commander-in-chief ko kung talagang tapos na. That was 1974, 29 years after. Frustrated si Mr. Suzuki. Balik siya ng Japan. Kinontak niya government. Sabi niya, pwede po ba pakihanap ninyo yung commanding officer nitong si Hiro Onoda? Inanap po ng government. At alam niyo, natagpuan, hindi na po sundalo, businessman na. So, ginawa ng gobyerno, dinala po si Taniguchi doon po sa Lubang Island. At sa wakas, nagkita po yung commanding officer at saka si Hiro Onoda. Disaludo siya, no? Sabi ng commander officer, Onoda, stand down, this is your commander. Stop because the war is over. Saka lang po siya nag-stop. And for the first time, he walked out of Lubang Island. Sumuko na po siya. Now, my question is this for you. Who is your commanding officer? Ang commanding officer natin ay si Jesus Christ. Huwag kang ihinto! Huwag kang titigil sa pakikipaglaban hanggat hindi mo mabalik ang Panginoon. The battle will be intense. The battle will be fierce. Matinding labanan ang darating, but keep on fighting and fighting and fighting hanggang dumating si Lord. And pag dumating si Lord, sasabihin niya, okay, it's time to stop. It's time because the battle is over.